Welcome to Skilled Workers in Australia Pinoy Podcast. Ang topic natin ngayon ay ang First Class Welder Skills Assessment. Kumusta kabakal? Kung nag-a-apply ka ng job dito sa Australia bilang welder or na-select ka na, isa ang skills assessment sa iyong pagdadaanan para ma-approve ang iyong visa. Pagkatapos ng video na ito ay mauunawaan mo ano ba ang skills assessment natin sa First Class Welder job, kailan ito kailangan at ano yung mga mistakes to avoid para magawa mo ito ng maayos. Sa podcast na ito, I will share the step-by-step process, mga tips at mga mistakes namin para hindi mo na ito pagdaanan. So if you are ready na maipasa ang iyong skills assessment, keep on watching. Alam mo ba, one test can make or break your Aussie dream, and I will try to help you to ace it. Ano nga ba yung tinatawag na skills assessment sa first class welder dito sa Australia? Think of it as quality check ng Australian government. Isa itong proseso na pagdadaanan para sa iyong visa process. So meaning, no positive result sa skills assessment, meaning no visa. Pag naipasa mo na ang iyong skills assessment, magkakaroon ka ng Australian certificate na nangangahulugan na you are qualified na magtrabaho na dito bilang welder sa Australia. Bakit nga ba natin kailangan yung tinatawag na skills assessment? Gaya ng sabi ko, ang Australian government ay inire-require itong proseso na ito. Kagaya for permanent residency or MAPA Visa 482 ay required pa rin tayong mag-undergo sa welder first class skills assessment. May nagtanong sa akin, kailan ba to ginagawa? Pwede ba ako mag-take ng skills assessment kahit di pa ako na-hire o pag na-hire na ako or selected na ako ni employer? Kadalasan, tinetake ito pag na-select ka na ni employer. Pag may nakagusto na sa yung employer, na-hire ka na niya, ay pinapag-undergo tayo sa skills assessment. Pero yung iba, ginagawa rin nila ito para maganda ang kanilang resume. So kahit wala pa silang nakitang employer, nag-skills assessment na sila para maayos at may advantage pag nakita ng employer na meron ka ng positive skills assessment. Yun nga lang, syempre, ang skills assessment ay meron din niyang kaukulang fees. Okay? So sa kagaya sa amin, ay binayaran muna ito ng ASM. Before namin makuha yung visa namin at nung na-approve na ito, ay tsaka kami nagbayad. So pinaluwalan muna nila kami. So yung iba, nag-skills assessment na agad kahit wala pang employer, sariling bayad na nila. The bottom line, no skills assessment, no visa. So kailangan talaga natin ito. Quick fact, Australia specifically lists which countries' passport holders need a mandatory assessment for certain trades. For first class welder Filipino, welders are on that list. So hindi tayo accepted mga kabayan. Kailangan talaga natin mag-undergo. Meanwhile, for Aussies or some other nationalities, they might skip it or train in certain countries. Pero tayo, required talaga ang skills assessment. What does first class welder mean? Don't be confused. It's just an Australian term for fully qualified welders who can do various welding techniques. So ilan dito ay SMAW, GMAW, TIG. Step by step, the weld skills assessment procedure. So dumako na tayo sa procedure ng skills assessment. Paano nga ba tayo ina-assess dito sa tinatawag na first class welder skills assessment? Step number 1 is registration. So, kagaya namin na na-hire kami sa Pilipinas at ang ASM na rin ang nag-process ng aming registration. Diyan hihingiin yung mga documents na mahalaga for skills assessment. So, kagaya ng COE, ng mga payslip, ng passport, ng resume, at kung ano yung mga hihingiin ng agency mo para sa skills assessment ay kailangan mo itong ma-provide. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang skills assessment ay may payment. So, sa nangyari sa amin ay pinaluwalan muna at di muna kami nagbayad. Nung lumabas na ang aming visa ay tsaka na kami nagbayad. So, sa kagaya ko na walang cash sa panahong yun, na wala akong hawak at walang pagkukunan, ay nag-loan ako para makabayad. So, ganun yung ginagawang technique. So, hindi yun pinagbabawal na technique, pero pwede natin gawin kung wala pa. At kung maswerte, kung ganyan ang gagawin sa atin na pwedeng tsaka mo bayaran pag malapit ka nang makalipad papunta dito. Sa ating registration, doon sa skills assessment ay ang lalabas doon is yung pathway 1.
So, doon tayo pasok dahil yung Pathway 2, sabi, Pathway 2 is only if you already somehow have an Australian Certificate 3. So, kagaya natin, wala tayong Australian Certificate 3, ay Pathway 1 sa Skills Assessment ang registration. Step 2, document upload. So, related sa Step 1, sa Step 2 ng Skills Assessment ay yung tinatawag na document upload, providing your credentials and experiences. Sabi nga, now comes a critical part, documentary evidence. So, lahat ng mga hihingiin na dokumento ng ating document specialist ay kailangan nating ma-provide na may kinalaman sa ating mga experiences, mga trainings, resume, at iba pa. So, i-comply po natin ito para mas maging mabilis ang proseso ng ating skills assessment. After nating ma-provide ang mga documents, ito ay i-review ng ating assessor. At ang susunod na step ay yung step 3, pag okay na lahat ng documents, ay yung theory test, welding knowledge and common competencies. Sabi nga, expect theoretical assessment. So, kagaya rin nung aming naranasan ay may mga theoretical exam din na napapaloob dun sa skills assessment. At parang kagaya rin sa TESDA na mayroong mga theoretical bago yung actual. Sabi nga, this test will cover common competencies. May kinalaman sa safety, practical theory, and fundamental knowledge. So, kailangan parang magbabalik tayo sa pag-aaral at alam natin yung mga PPE, handling equipment safety, dealing with fumes, yung mga types ng joint, mga welding position, electrode selection, or mga welding rod. Yan. So, di ba, familiar naman tayo doon sa pag nakita natin yung program ng TESDA ay parang nagbabalik aral. Understanding welding symbols, metric unit, since ang Australia, ang ginagamit nila ay metric system. So, kailangan magbalik aral para doon sa theoretical test. Ang karaniwang type ng test na ito is multiple choice or short answer. Example ng tanong, what does porosity in a weld indicate and how would you prevent it? So, yung may mga ganun. Kayang-kaya natin yan dahil meron namang Google at ChatGPT. Okay, so nagbabalik aral lang po tayo doon sa mga welding theory. Language barrier. Since the test and interview is in English, kailangan English din ang sagot natin. Hindi naman minemeasure dito ang grammar. Ang tinitingnan dito ay understanding sa skills assessment natin bilang first class welder. Ito yung isang tip. Some assessment integrate theory questions pagdating doon sa final interview. Note, isa sa pinakamahalagang tip dito. So, some interview questions sa step 5 sa final interview ay nag-integrate sila ng theoretical questions. So, kaya mahalaga talaga na aralin natin yung welding theoretical test natin. Step 4, practical evidence, filming your welding task at pag-upload. So, parang mga magbablogger po tayo dito, mag-upload tayo ng ating mga task na kailangang gawin. At ilalagay natin ito at isesend natin sa ating gimbal apps, showing your actual welding skills. Since we are offshore, ang tawag sa atin, pag tayo nasa Pilipinas, ay magsesend tayo ng video doon sa ating gimbal apps. So, yung gimbal apps na yon, nakalagay doon yung mga tasks isa-isa na kailangan nating i-upload. Sa natatandaan ko, meron doon about sa safety, meron doon about sa repair weld, meron doon about sa drawings and sketches, tapos yung mga weweldingin natin. So, yun yung ilan sa mga i-upload natin doon sa ating actual. How does it work? Sabi nga, the assessing body will give you instruction on several welding tasks and projects. They might say, for example, perform a 3G vertical up, weld on mild steel plate using SMAW, or weld a T-joint fillet in horizontal position. With MIG, show both root and final pass, or cut piece of plate using oxy-fuel or plasma and prepare the edge for welding. May instruction paano mo gagawin yung mga ibibideo mo. So, sundin lamang yung instruction doon para maging maayos yung i-upload natin na video. Yung mga i-upload nating video, ito ay tinatawag na core competencies. Diba? Kanina, yung sa theoretical ay tinatawag na basic and common competencies. Ngayon, yung mga i-upload nating video, ang tawag dito ay mga core competencies natin sa ating skills assessment. Ito yung mga common mistakes na kailangan nating i-avoid
pag nag-a-actual na tayo at nagbibideo na tayo ng ating mga isesend na video. Una ay quality and clarity. So, ang gagamitin natin ay pwedeng phone sa pagbibideo at pwede tayong gumamit ng tripod pagbibideo ng ating mga actual na i-upload sa gimbal. Kailangan ay hindi blurry or hindi blurred yung ating pagkaka-video kasi bine-verify ni assessor kung tayo talaga yung nasa video. So, pwede sa start ng video, nakabukas muna yung ating welding helmet and then tsaka natin isara at magsimula tayo ng ating video. Next, yung angle ng pagbibideo natin, pakita natin kung tayo ay nagtatak ng welding natin tapos magpo-full weld na tayo. So, para makita nila yung mga step-by-step process ng paggawa natin nung isesend nating video. Yung iba, pagkatapos ng welding, ay pinapakita pa yung tinitik-tik yung mga slag tapos ipinopokus yung camera doon sa output. Okay? So, pwede rin natin yung gawin. Next is safety. Kailangan sa ating mga video ay naka-PPE po tayo. Ino-observe nila yung paggamit natin ng personal protective equipment. So, wag tayo mag-perform ng mga tasks nang hindi tayo naka-gloves, hindi tayo naka-helmet, or wala tayong goggles, hindi tayo naka-safety shoes kasi malaki ang impact po niyan sa ating skills assessment. Next, follow instructions exactly. So, kung ganito, ito yung part na medyo kabado ang nakararami. If they said use 3.2 mm E7018 rod on a 10 mm plate, ay sundin po natin yung specification ng ibibigay nilang materials. Okay? Kasi pag minsan sa final interview ay nagbe-verify sila dun sa mga ginawa nating video. Next, be concise. Hindi nila tayo papagawain ng mahabang video, 30 minutes. Hindi. Usually, 1 to 2 minutes lang per output or per task na kailangan nating i-upload. Kasi masyadong mahaba, hindi kakasya yung file natin dun sa uploading ng gimbal. Next, multiple takes. Kung nagkamali ka dun sa ginawa mong task, ay pwede mo namang ulitin yun. I-retake mo na lang. Pero wag mo nang i-upload yung mga mali mong take. Kumbaga, ang i-upload mo lang yung tama. Okay? I-make sure mo na bago mo i-upload, na-review mo yung isesend mo sa gimbal para maging maayos yung result na may bibigay sa iyo ng assessor. In addition, yung phone apps na mga pwede nating gamitin para pababain yung megabyte ng ating upload ay yung ginamit ko is yung InShot. Kasi minsan malaking file, hindi siya kakasya doon. May certain size lang na nire-require or maximum si gimbal. So, kailangan mas paliitin natin yung file size. Okay, yun yung may recommend ko, InShot. Pero, pwede ka namang gumamit din ng iba kung meron kang mga editing apps para sa iyong video. Basta, ang mahalaga, yung maximum na size ay masunod mo yun. Kasi, hindi siya mag-upload kung mas malaki dun sa recommended nilang file size. Step 5 yung tinatawag na online technical interview. This is typically done in Zoom or sa online. What to expect? This is a 1 to 2 hours interview with an OC accredited technical assessor. I-verify nila yung iyong identity at iyong work experience at marami silang mga katanungan din. So, ang mga tanong nila is related sa iyong work experience at saka sa mga theoretical. So, kung ano yung mga ginawa sa theoretical na exam at sa mga in-upload mong video ay possible, meron silang maitanong tungkol doon. Yung aming technical interview is kinandak sa Makati at in-schedule siya at isa-isa yun. Bali, 2 lang kami na nakaschedule nung araw na yun. Ang interview sa akin ay hindi umabot ng 1 hour. Pero sa iba, tumatagal daw. So, iba-iba. They can throw some theoretical questions and related doon sa mga ginawa mo na mga videos. Tips for interview, be confident and be polite. At there comes a time na pag nalimutan mo yung sagot doon sa itatanong niya, kahit nag-review ka, ay pwede mo siyang ipaulit sa iyong assessor. So, pwede mong sabihin na, sorry, can you repeat the question? Pag nalito ka sa tanong niya or na mental block ka, is pwede mo siyang ipaulit. So, in our experience, mabait naman yung assessor. Kaya, mag-relax ka lang at sabi nga nung assessor ay kalma lang, sagutin mo lang na kung ano yung mga tanong. So, dun sa mga tinanong sa amin ay para sa akin ay may mga tanong doon tungkol sa safety, tungkol sa mga welding code at iba pang related doon sa mga
na-discuss natin kanina. Mag-review at bago ang iyong exam, matulog ng maaga, magpahinga at mag-prepare para dun sa iyong schedule. At pagkatapos nung iyong skills assessment, sasabihin niya naman na natapos na ang iyong mga tanong at pwede ka rin naman magtanong kung okay ba yung assessment. Pero hindi niya sasabihin kung pasado ka o hindi maganda. Hindi niya directly yun sasagutin ng accredited OC assessor. Next is step 6, yung result. Ito yung last na part ng skills assessment, receiving your certificate and outcome. So may dalawang pwedeng result sa ating assessment. Una is yung pag-competent. Pag-competent, sasabihin, may marireceive ka na email at nakalagay doon ay nakapasa ka sa standards na hinihingi at magkakaroon ka ng skills assessment outcome letter. Sabi, you are competent as welder first class. So ano ba yun? An Australian certificate or AQF Certificate 3 in Engineering, Fabrication, Trade, Welding. So paano naman kung di ka nakapasa doon sa standards ay not yet competent. So yung iba pinagre-retake ng interview. So ang gusto nating makuhang result ay yung competent. Kung naghanda tayo at nagawa natin ang lahat ng kanilang task na pinagawa at nakapasa tayo sa oral questioning sa interview ay congratulations. Next, pag nakapasa ka na sa skills assessment ay ang processing na ng iyong visa 482. Maaaring i-lodge na yung iyong visa tapos magme-medical na rin kayo, magkakaroon ng schedule para ma-proceed na ang iyong visa process. By the way, kung nakatulong ang video na ito para makita mo ang overview ng skills assessment ng welder first class ay paki-like at subscribe yung ating YouTube channel. Click the bell button. Ito yung common mistakes ng mga candidate na napagdaanan namin at para hindi mo na siya magawa pag nag-i-skills assessment ka na. Una, procrastinating on requirements. So, hindi tatakbo ang iyong skills assessment pag hindi mo pa nako-comply yung mga COE, payslip at iba pa. So, kailangan as much as possible ay ma-provide na natin to ng maaga. Next, poor communication. Kailangan chine-check natin ang email natin kung may mga hinihingi pa, kung may ipapabago. So, para mas mabilis ang proseso ng ating skills assessment. Number 4, underestimating the theory. So, yung part nga ng skills assessment, meron din mga theory. Pwede tayong mag-basic na aral para mas madali natin siyang ma-accomplish. Next mistake is sa video error. Kailangan ang quality ng video natin ay malinaw at yung mga parts na kailangan ay makover natin para hindi siya ipaulit o hindi magkaroon ng negative effect doon sa ating pag-upload ng mga video. Video too low quality, dark, blurred, hindi ma-judge ng assessor na maayos yun kung ganun ang video natin. Next, violation of safety. Kailangan pag-upload ng video, meron tayong mga PPE. Next is, I will share my personal experience doon sa nag-DIY ako para sa video upload. Bumili ako ng mga consumables, so ang ending ay napamahal pa. So better kung may training center na malapit sa inyo, kompleto ang consumables, may welding machine, may mga equipment, ay doon na kayo pumunta. Dahil para ma-maximize nyo at hindi na kayo maghanap ng mga kulang na mga equipment, na mga consumables, mas mapapabilis yung process ng pagbibideo ninyo ng mga kinakailangan sa assessment. Mas makakamura pa kayo. Kasi pag DIY, alam mo na, may kulang. Much better kung may training center ng TESDA na papayagan kayo doon kayo mag-conduct ng video nyo, ay much better. So that's all for our skills assessment. Please like and share our video and please subscribe to our channel para makita rin ito ng ating mga ka-skilled worker, mga kabakal. This is Eric and see ya!